balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Manal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. May nag-point out lang sa akin, mga kababayan, bakit ito daw NGO na, tarantadong NGO na to? Hindi daw binanggit yung Dutch company na gumagawa dyan. That's, for example, Yang Royal Boskalis. Okay? Kayo Yan po ang pinakasikat na land moving. Wala silang masabing masama doon. Yung kumpanyang yun, siguro napaka... Bakit hindi nyo binanggit yan? Bakit nila pinatulan yung project na yan that destroys wildlife? At saka bakit... Devastates and terrorized by soldiers. That would have been a kiss of death for them. Ay, inyo na yan. Or they would have put it in... Yan po Royal Boskalis na yan. Hindi makakagawa yan abroad. Pag walang imprimatur ng Dutch government. Kasi nga maingat sila dyan sa questions on environment, climate, yung mga human rights. Okay? Bago po nakapunta yung Royal Boskalis na yan dito, mahigit 1 taon na pinag-aralan ng Dutch government. Kaya nabigyan sila ng export credit insurance. Yun po yung go signal na pwede kayong gumawa. Yung process na yan, mahigit 1 taon yan, pag-aaralan ng katakot-takot na science yan. At makapal po, science-based. di hamak na makapal po ang mga dokumento niya kaysa sa buhok ko. Sobrang sobrang tedious. At saka ibig sabihin nung export credit insurance. Ang ibig sabihin yan, kung mayroon mang pagkakamali ni Katiting, babayaran ng Dutch government. Yan ang ibig sabihin. Katiting, Meron na, kung nung kumatok yung mga sundalo sa mga bahay-bahay, meron na nasirang tornilyo doon, babayaran yan. Kung nangyari yun, hindi nga nangyari. Kung hindi, nagreklamo na si Mayor Berhel Meneses dyan. Si Berhel na ba? Berhel! Basketball player? 2 second term term na niya. Bulacan. Si Berhel. Sabi ni Floren sa YouTube, yung Dutch company ba yan ang nag-door-to-door? Hindi po. Hindi mo. Baka napagkamalan. Baka nag-uniforme sila. Pagkamalan lang siguro. Doko talaga to si Mistaken identity. What? Yan po, IFC at saka World Bank nagkaroon po ng performance review din dyan sa airport na yan. So lahat ng international organization na to, hindi binanggit doon sa press release. Kasi magkakaroon ng credibility yung project kapag binanggit pa na nila yun. Walang yayang Dutch company na Royal Boskalis na yan. Respected to worldwide. World Bank? Wala yan. IFC? Wala yan. Hindi nga nakakaintindi ng mga studies yan. Yang pong Dutch standards po ng Dutch sa pagdating sa mga land development democracy. Hindi pwedeng papitsu-pitsugin lang yan. Hindi. Ang importante dyan yung statement ng for a long time, over a period of 1 month, na kinakabayo ni Yusek Babilim, yung naiya rehab. Yun ang importante doon. Ang bilis ng announcement, accept to bid, accept, ready to accept. Interested bidders. Ano na ba yan? Posting na ba yan? And Sends out invitation pala. Invitation. Hindi pa siya notice. Kasi pagka invitations, wala pa dyan yung terms. Wala pa yun. Wala invitation. Gagawin nga nila yung mga magbibid, silang gagawa ng terms, hindi tayo. Di ba? Style yan eh. Para... ganon. Parang yung sa tubig. Evolving. Nagawa yung... Di ba evolving? Evolving terms. Hindi yung sa tubig, nagbidding muna.
Tapos tsaka ginawa yung kontrata. Correct. Kasi mag-ano yan. Si ano pa yun eh. Base sa yung law kakayahan. firms pa. Alam ko pa kung sino. Yung law firm. Oh, hindi naman Parang sikreto yun eh. Parang capital ng isang African country. Oh. Ghana. Sa Ghana. Parang ganun. Yung pronunciation. Na naghiwa-hiwalay after. Hindi siya sikreto kasi yung Gumawa ng narrative. sarili nilang diskarte. Teka ba? Ay, Naka-file sa UN yung narrative na yan. Yung mga ano. Naka-file ba? Oo, ginawa nilang big. Kasi they were doing the studies on water rights. So yung privatization ng sa atin was a case study. Nung una, okay. Until ito na nga, lumabas na yung mga kalokohan. It's all part of transparency and citizen participation. Kailangan sumama kayo sa paggawa ng terms of reference. Participative. Para masabi Para base lang na. Para ang terms base lang sa kakayahan ninyo. Ngayon, kailangan po ng maraming train projects daw ng DOTR to solve the traffic. In 30 years. Naku po. So after 30 years, Trixie, wala ka ng problema sa traffic. Be assured. Thank you. I-carve nyo yan dun sa puntod ko, dun sa gravestone ko. Hindi na naantay yung... By the way, a word about the traffic lang. I mean, mula yung kahapon at ngayon, as we speak, grabe ang traffic sa labas ngayon dahil umulan, nagsisimulang umulan. I remember yung daughter ko umuwi, kaling sa, dinala niya yung kotse and everything. Sabi niya, mas grabe, BGC, Makati lang, and Ortigas. Sabi niya, at least ako may kotse, Dad. Naawa ko dun sa mga nag-aantay talaga dun sa labas. Madaling araw na uuwi yun talaga. Yung mga nag-aantay dun sa whether it's Grab, taxi, tricycle. Ang mahal na ngayon ng Grab. Grabe. Mahal. Yung surge pricing nila. Kasi dahil sa walang light traffic. at the end of the tunnel. Magmula Pasig. What's the light at the end of the tunnel? At Wayne? Yes. Wala. Train yun. Wala. Hirap. Yan, Alam mo, ginawa pa nga yung carousel sa EDSA. Kundi pag ginawa yan. Ang EDSA po ngayon, grabe. Ang traffic. Galing may kakilala ko, Union Bank, nagtatrabaho. Dito yan sa Ortigas Center yung Union Bank. Taga Quezon City lang siya. 2 hours. Bago makarating doon. Sa Ortigas, paano kung sa Makati ka pa? Mga 3. 30 years, thank you. Again, pag wala kang sasakyan, iyari ka na. Hindi, wala kang sasakyan. Maglakad ka na. Yung ibang means kasi is not direct. They're looking at the traffic problem as a roads and highways problem or vehicle management problem. It's not. It's the management of the city and the country as well. Kasi you need investors to go to the countryside to bring jobs there. Para hindi tayo lahat nagsisiksikan dito. At kaming yung mga talagang taga rito, meron kaming konting ease because yung population and all that and yung problems with sewerage, problems of traffic management and even housing are yung transients, people who come here for work, people who pero are botante sila sa ibang lugar, pero dito sila nagtatrabaho. Yan ang problema dyan. Ay ini-improve natin, binibigyan natin ng mga opportunities at lahat. Dito lahat. Nandito lahat, nakukumpulan lahat. Hindi naman. Kailangan po ng PESA registered building sa Metro Manila. Para ma-promote po yung Metro Manila. Importante po yun. Hindi niya naman po nakukonsider yun. Tapos pag in-improve natin yung cities and investments there, pati schools nila mag-i-improve kasi yung LocGov may ambag din sa local school. So it's everything We should stop thinking of it as a traffic management issue. Ganito po ang gagawin natin. Nakatira ka sa magtatrabaho, makatira ka halimbawa Quezon City, tatrabaho sa Makati. Yung mga anak mo mag-aaral sa Mandaluyong. The best. The best. Tapos pinagkasalat ka lang. Malayo-layo. Magpapalengke ka dyan sa rin. Ganon dapat ang planning natin. Maayos. Meron daw pong 30-year railway master plan. Greater Capital Region. Hindi lang NCR to Ito yung sinasabi ng matagal na Mega Manila.
Baka umabot to ng Bulacan, ng Cavite, lalo na. Calabarzon. Diyan ako hindi payag. Pero isasara muna yung mula Manila to Ang Calabarzon, Central Luzon, NCR po ang covered nitong Railway Master Plan. To ease congestion. So, Trixie, after 30 years. Okay, ay, maiisip. Pwede ko nang gamitin yung wheelchair ko dyan sa Pwede, sasakay ka ng Pwede na, kasi sagot na nila yung traffic Tutulong daw po ang JICA. Yeah. Thank you, Japan. 30 years, Tignan nyo na lang yung mga ginawa dati. Anong meantime, anong gagawin natin sa traffic, Jonat? Vacation natin. Titiisin lang. 3 hours. 3 hours. Ano kaya? Alam mo, it's sheer volume of cars. Pandemic or no pandemic, increase ang car sales. And a lot of that goes to Metro Manila. Yes. Tsaka kanina sa daan, ang maiinit ang ulo ng mga tao. Siyempre. Wala na, yung bang motorsiklo, four-wheel na kotse na sasakyan, yung bang road rage na talaga. Bawal left turn siya, bawal counter po siya. Wala na. Anarchy na. Yan ang sinasabing chaos. Chaos na. And forget yung sinabi sa EDSA, bawal gumamit ng bike lane. Ay, wala. Nandun sa bangketa yung mga mukong, wala, kawawa lalo. Tapos yung may naghihintay doon ng... And then pinag-iisipan na raw ulit ng MMDA. Baka sharing na raw yan. Sharing. Ang bike lane. Ganyang kalaki lang. Sharing with motorcycle. Yes. Which means maaaksidente pa lang kami mga nagbabike. Okay. Ba't naglagay pa kayo ng bike lane? Tama pala Makati. Decide. Motorcycle lane ba yan o bike lane? Binabawi na namin, hindi na kami bike-friendly city. Pinaguhuli lahat ng bike. Tsaka lagay ng bike lanes, hindi nyo naman ini-increase yung road space. Precisely. So, sinisiksik nyo lang lahat in one area. Kahapon kasi, galing akong Antipolo. You know why? Tapos, wala pa, mga 30 minutes, nandito na ako sa may Green Meadows. 1 hour mahigit. Bago nakarating sa inyo. Hanggang dahil sa traffic sa loob ng Ortigas Center. Ang lupit ng traffic. Sheer volume of vehicles. Dapat tumagos ka sa Green Meadows, tagusan mo yung Meralco Avenue, nandun ka na sa Valle Verde, dapat doon ka dumaan. Yun na nga Ginawa mo. Doon nga ako na bara na mahigit sa oras Sorry. Kasi yung C5 hindi gumagalaw Kaya nga ako doon nagdaan kasi nakita ko yung C5. Barado. Akala ko pinagpilitan mo sa C5. Pareho din pala. Pareho rin. Walang lusot. Wala ka lusot. Parang Kaya nangako na ako ngayon. Di na ako lalabas ng bahay hanggat hindi golf. Hindi ka talaga lalabas Ako din. Hindi naman talaga ako mahilig lumabas ng bahay unless punta akong Divisoria. Okay po. Hindi. Yun na lang dito sa sa Green Hills. Okay, yan. Ito, dalawa. Green Hills. Huwag kayong dumaan sa Green Hills pagpasukan. At huwag kayong dumaan sa Green Hills pag uwian. Kasi yung lang mga eskwela dyan, patay ka na dyan. Patay ka na. Ang dami niyan. Ika, Xavier, Lasal, Green Hills, lahat yan. Tatlo. Patay kayo dyan. Tapos mandaro sa dulo, St. Paul. At saka ito, puro kotse. Hindi kotse lang. Kasi private school. So, wala na yung school bus Dati gusto namin yung school nabanggit ko bus. lang kasi gaya na, at least ikaw nagmamaneho ko kahapon. Yung mga wala talaga masakyan. Yun ang nakakaawa. Nag-aantay sa tricycle and then naantay ng minibus and then naantay ng Same problem. Mas matindi pa nga yun. Yung mga Huwag kayong mag-alala. Next year, tapos na po yung LRT1. Sabi ni Ping Alfonso, dun sa may tapos na ba? Yung extension, pero parusa ngayon, dumaan ka doon talagang 1/5 of the extension lang po. Matatapos. May qualification pala doon. That's the fine print. Tapos na po yung mga poste. Meanwhile, nag-joint venture na sila ni RSA at para mag-ayos. Para mag-ayos daw.
Ano daw yun Batangas. Doon sa area doon. Iko-connect yung Batangas sa Laguna sa Calax. Papuntang Batangas. Kasi ang lakas na, ang dami na industries dyan. Yeah, but couldn't we spread out? Tama yung sinasabi niya. Maglagay tayo ng townships doon. Doon tayo maglagay ng townships. I wouldn't mind. Sige, doon. Paano naman po yung mga BPOs? Kawawa naman, wala silang. Meron naman, doon mo ilalagay, di ba? BPO? Oo, pero paano po yung mga Pogo? Wala na sila. Maglalagay ka dapat. Paano naman po yung mga nag-invest sa mga real estate dito sa Metro Manila? Alam nyo ba? Ang taas ng vacancy ng offices sa Makati. Yes. A lot of companies na maliliit lang. Wala na sila They dyan. realize pwedeng work from home. Oo, doon na lang ako sa bahay. Kaya nga Why rent? Magkano ginagastos mo sa rent? Minimum siguro yan, 20,000. Maliit ka lang, a month. Yung utilities mo lahat, etc. And everything. Tapos mamamasaya pa yung tao mo. Hihingi pa na sahod dyan. So if you're a small company, wag na lang. doing consultancy or say, things like that. So tumaas daw ang vacancies. Pero meron akong sasabihin naman tungkol dyan. May mga nakausap akong ilan na, ang problema halos ka-generation natin, medyo hindi na kasing bata. Sila yung mga boss. Hindi naman senior, super senior. Hindi naman super senior. Hindi naman mga Monisberto group to. Hindi. Mas bata. Pero papunta sila doon. Anyway, mga corporate to, because of the work from home phenomenon na nagsimula nung pandemic, yung productivity naman, Bumaba. Okay, even in the journalism scene, yung isang kaibigan kong mga editor, medyo old school to. Abay, edit from home sila. Hindi, yung mga batang reporter or mga mahirap turuan dahil nakikita lang nila once a month or something. Walang connection. Walang pagka napagalitan mo, may lalayas na after 1 week or something. Hindi, yung mga kumpanya naman daw ngayon. Hindi naman once in a blue moon lang magkita. Yung bulk ng work, bahay, pero nagmi-meeting din sila. Madalas din ang meeting nila. Iba daw yung kaharapan mo na medyo may sinasabon kang tao. Yes, dito sa telepono. Gano'ng kadalas? Iba daw. Gano'ng kadalas ka ba magsabon? Ang hirap na magturo ng tao. Araw-araw. Patayin lang nila yung volume niyan. Alam ko na kung sino binabanggit mo. Sino? Itong tao na ito, talagang ayaw magpakain. Ayaw mo magpakain. Sabi ni Parin Joel, meron siyang pero ayaw magpakain. Kaya ayaw niya magano yung mga tao na yan. Kahit napansit lang, wala. Speaking of which, binabati ko si Sir Mon Samson ng Manila Bulletin. Nanonood rice yan. Nagkakape daw siya. Extra rice. Di man lang nagyaya ng kape to. Si Sir Mon. Ito, kape tayo. Happy birthday daw kay Marlon. Nagpapabati ka, Marlon Mendoza. Wala ka naman binibigyan ng pansit dito. Ano yan Pero magkakaroon ng trend dyan. Because of yung grabing traffic na yan. Maglilipatan yung mga near the place of work. Yung mga tao. Kahit masikip lang. Kasi doon ka sa labas ng Metro Manila. Doon ka nakatira. Malaki nga yung bahay mo, pero grabe naman yung iyong quality of life. 3 hours to go to work, 3 hours to come home. Patay. 6 hours na yun na wala sa'yo. Ilan na lang oras ang tulog mo? We have to rethink our cities. What kind of family life? Okay? So, mapipilitan niya kahit na mag-condo na lang. Na basta nado ka sa malapit na trabaho mo. Ang problema niya, makakasabay ba yung education ng mga bata? Yan ang problema doon. Dapat din lumipat ang mga schools doon sa CBD. Churches, malls. Lilipat, pati yung mga, aside from the families ng mga estudyante, at saka lilipat mo yung mga teachers, etc. Ganon. So dapat na pag-aaralan ng mabuti. Kaya nga kailangan ng urban planning. Pero magkakaroon daw talaga ng movement. Hindi matitiis ng mga tao yung ganong klase. Talagang hindi. Quality of life talaga. Hahanap sila kahit maliit na lugar lang. Talagang hindi. Ayusin nila yan. Ngayon. Pero ang magiging dyan, yung transport service ng mga schools. Kailangan maging efficient din yun.
Tayo ba pinag-aaralan natin yung transport service ng public school? Meron ba? Ay, nako, isa pa yan. Zero yan. Kasi, Zero. do public schools have school buses? Okay. Wala, di ba? Kasama yan sa services. Cadillac ang ano eh. Well, kasi Cadillacad. originally, yung konsepto ng public schools natin ay neighborhood schools. Malapit lang. So dapat nasa walking distance siya from the nearby residences. So yung schools nilalagay talaga where the residences are. Ngayon kasi wala na rin yung konsepto. Nasa isang kondo, hindi ba pwede i-require ang isang kondo magkaroon na isang daycare, whatever. Para yung early childhood education. Meron mga ganon. Nagkakaroon na. Pero ako gusto ko sa so places of work. Na, ang proposal, education related. Ang proposal daw ni Finance Secretary Ben Jokno, tanggalin na yung free tertiary. Free tertiary. To revisit the free college education program. O bakit? Malakas daw ang gastos yan. Really? So yun yung ninyo? Sayang pera, ganun ba? Hindi, For free talaga? Baka you want to rethink your statement. Saan to? Sa state colleges? Yes, state colleges and universities. Siguro nabigyan. I-rethink. President Duterte nga eh. Diba? Kaya nga, because that's the idea. Nabigla yung ganito yan eh. State coffers. The truth is, education is a right. Marami kasing nagmi-miseducate sa atin or nagmi-misinform sa atin ng education para lang dun sa, sa deserving. That's not true. Unsustainable daw yan, sabi niya. Yeah, talaga. Bakit? It is a subsidy to saan those, nyo gagastusin yung pera? even to those who can pay for their college education. Okay. It is a I don't care. subsidy to those who can pay for Find their a way. college. Para sa akin, hindi eh. Karapatan yan. Find a way. Because an uneducated citizenry does us a disservice. Kaya nga namamayagpag ang oligarchy eh. Kasi there aren't enough people who question. Hindi, yung kayang magbayad. Ganon. Siguro, sa umpisa ganyan. But ang transpo nga sa ibang bansa, libre na yan. Pero because it's a right. meron akong sita dyan eh. Those who can afford. Ilang percent lang yun? Kaya nga eh. Alam niyo po, ang structure ng maski yung middle class natin, ibig sabihin ng middle class dyan, yung 95% hanggang sa parang 80%. Ganun. Yun ang middle class natin eh. Kasi yung 5% on top, yun yung elite eh. Ang makaka-afford talaga, yung 5% lang na yun. And most of them are sent overseas to study. Ayun na nga. So in effect, what do you mean yung sinasabi mo na those who can afford to pay for their college tuition. And nasa abroad na yan, pinag-aaralan ng kanilang mga magulang doon. So yung maski yung mga nasa middle class po dito sa atin, they cannot afford. Kaya nga, kaya ano nga yung definition ng can afford? What is the definition of that? How much do the parents have to earn for you to be considered as can afford to pay for your children's tuition? Kasi daw, poor people do not attend college. That's why kailangan niya libre natin. Yan yung parang yung mga sundalo na pumasok sa nagkatok yung statement na ginagawa niyo na yan. Okay, may argument ka na eh, maayos ka na eh. Tapos biglang sasabihin, poor people do not attend college. Wow. Paano yung mag-attend? The nerve, the condescension, the audacity, oh my gosh. Alex, aminin na natin. Malaking gastos po yan. Yun lang ang iyong objection dyan. And that is the obligation of the state. Iyan po ang isang gastos na kailangan natin. Hanapan natin nasa constitution natin na number 1 sa budget ang education. Hanapan natin ng paraan. Gawan nyo ng paraan yan. Ginagawan nyo ng paraan yung Maharlika Sa totoo lang po, yung education na yan, katulad din yan ng infrastructure. Investment yan. Hindi mo pwedeng... Bukas makalawa, may mga lalabas galing dyan sa mga state colleges na yan. Na sila ang magiging number 1 scientists. Yan ang magiging mga thinkers, teachers.
Yan ang magiging Dado Banatao, di ba? real estate editor ng Manila Standard. Yan. Sa mga edukasyon. Na nanggagaling sa mga state My colleges. gosh! Merong ganun? Nanghihinayang kayo sa gastos sa education? Huwag lang kayong How madala dare you. doon sa education na ginagawa ng iba. Sabi ko na nga ba't iinit ang ulo niya. May I turn your attention to the constitutional provisions? Huwag lang kayo madadala ng parang Buwisit to, na from the state Di talaga. colleges gagawin ninyo ang inyong primary activity flood control. Flood control? Alam niyo ba, Flood 256 control. billion ang IT services. 256 billion ang flood control. Flood control this year. Oo, mas malaki ito kaysa sa karamihan sa mga departments. Wala nang Hindi ginagawa dyan sa na lang kumuha energy. ng pang colleges. Lulubog ko tayo kung hindi natin ginawa ito eh. Ganon? Over the years daw, yung flood control na yan, naka 900 billion na yan. Laki, no? Ayan ang pangmaharlika. Sige nga, papasukin niyo yung mga anak ninyo sa public school. Tignan natin kung di kayo mag-iiyak dyan. Siguro dapat nire-require, no? Yung mga public officials natin, dapat sumasakay sila ng public transportation. Yung mga anak nila nag-aaral sa public school. Babayin nyo kasi yung cost. Eto po, bibigyan ko lang kayo ng konting para tuloy-tuloy na matrigger ito si Trixie. Ayon po sa UNESCO, ang UNESCO ay UN Educational and Scientific and Cultural Organization. Tinignan po nila kung nagkaroon ng tertiary education versus high school lang. Ano ang income advantage? Chances in the world. Okay. Sa Indonesia, kapag ikaw ay college, 82% more ang income. Oh my gosh, ang laki. 82%. Yan po ang Paraguay. 300% quadruple ang income mo kung ikaw ay nakapag-college versus high school ka lang. In other words, tinignan na UNESCO, ano ang magiging impact sa poverty alleviation kapag nag-college? Napakalaking bagay po niyan. Okay? Kaya dapat libre. Dapat pati sa Ateneo. Yan. Lahat. State colleges na lang. Ang kasi pati. Hindi, dami na. Almost 30%. Ateneo, Almost 30% scholarship na sa Ateneo. Ang dapat kasi na tinignan dyan, kasama na Department of Finance at lahat, yung cost of having that kind of free education. Alam mo kung bakit? Ano? May mga iba kasi, hindi mo naman kailangan maglagay ng university doon sa area na yan dahil sa 10 lang yata courses. Alam mo kung bakit? Yung paggagawa ng courses eh. Oo nga. Bakit? Halimbawa, kahapon pumunta ako doon sa Kalawan. Kalawan this is a second-class municipality. Nagtayo sila ng community college. Okay. Alam mo kung magkano ang kanilang budget? Not for 2 courses, na BS courses, Bachelor of Science, 18 million. 268 students sila. Aba, it's worth it. It's worth Bakit hindi it. natin pwedeng pag-aralan kung magkano talaga ang dapat mong ginagastos dyan? Baka naman, nagagagastos kayo na wala sa lugar. Baka, hindi. Karamihan naman ng mga state colleges, financed by the LGUs eh. Hindi. National. Ang pati state college. There are 2 kinds of colleges right now. Tertiary education institutions. One financed by yung state universities and colleges. Yan yung CHED. Meron din locally financed. Yung mga locally financed. city colleges. Mas marami yun. Locally financed, halos, ngayon, titignan ninyo pati yung mga courses na binibigay ninyo kasi magmi-mismatch kasi ang dami. Halimbawa, parang lahat Chem. Hindi, hot pandesal. Kemers? Kemers, lahat. Hindi, ganito. Parang hot pandesal yan eh. Madilas lang. Parang hot pandesal. Phenomenon. Ito, magkalapit lang na na city, pare-pareho ang courses na ibinibigay nila. Hindi pwede. Mangyayari ba yun? Okay, magbabalikan ka rin mo ang oras natin, 9:35 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola,
Nagbabalik ang Karambola kasama sa Impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Nailitin po si Boss Jonat. Wag kayong... para dun sa mga na-trigger. Mag-alala, hindi po statistics. Hindi statistics yung... Wag kayong para dun sa mga na-trigger sa ating comment section, go lang. Go lang ng go. Kasi, yung sa education kasi, very few advocates. May mga advocates for education. Pero ibang klase, ibang level talaga yung ginawang libre yung tertiary. Tapos, of course, it's not perfect, no? Dahil syempre, inumpisahan. Para lang maintindihan ng, even ng government officials, yun yung punto ni Presidente Duterte nun hindi lang yung publiko na maintindihan na karapatan ng edukasyon. It's a right. It's a right. Para umabot din sa tertiary level. Kasi ang nangyayari, parating may excuses yung mga previous administrations. Wala tayong pera Wala tayong, there's not enough to ganyan. Number one, sa constitution natin, education sa budget. So it's not just the DepEd, it's also CHED and all that. So for the national budget, always yan, number one ng education to bring it home, to bring the point home. Tapos, ito na nga. So, tertiary education underscores the fact that all education is a right. Imbes na... Hindi, kailangan natin tignan din yung political aspect nito. Kasi, yung one of his main achievements was to bring that front and center, yung prioritization of education. Na kailangan hindi pwedeng mangmang ang taong bayan. Kailangan magbago mindset natin. Correct. Magastos yan wag na lang yan. It's part of the dismantling of the Duterte legacy. Yung isasama nila yung tertiary education, wala tayong pera. Anong pinagkaiba ninyo dun sa mga rotten previous administrations? They're not rotten, attorney. Ikaw naman. Wala pa akong pinapangalanan. Okay. Kala ko you're leading to something. Dito sa ating thread, maraming disappointed kay Secretary Joke, because he was part of the Duterte administration. Yun na nga, nag-push niyang free tertiary education. But now, he's calling to question that strategy. So, maraming disappointed sa kanya in that respect. Kay Sec Joke, understandably so. Hindi nga, ang daming pwedeng kuhanan ng budget para matuloy yan Di ba? Bawasan nyo na muna yung mga flood control. Correct. At inspeksyonin niyo yung mga IT budget for every agency na wala naman talaga silang ginagawa. It's small enough para hindi masyadong nahahalata but big enough para pag-iinteresan. Kasi yung iba, halimbawa... Hindi, pag pinagsama-sama mo yun, tricks, ang laki nun. Exactly. Hindi lang yun. Pero yung it doesn't really do anything In many instances, nare-realign lang yan Dahil you can't change your system, it's not big enough. You can't do, but it's too big for maintenance. Pero simple malaki kasi maintenance. Pinagkukuhanan ng commission yan Ay, ganun ba? May commission on IT. Commission. Commissioner, IT commissioner. May tanggapan. Okay. Tapos na ba tayo sa edukasyon? May ibang balita rito. Sino dito ang kumakain ng potato corner? Ano ba yan? Hindi ko na alam mo, may nga nababasa akong comment. Hindi ko naman naintindihan. Paliwanag nyo nga yan. Masarap ang French fries dyan French fries. Masarap ang French fries. Ano yan? Mga lang. Nakikita ko yan sa mall. Sa mall, sa sinehan, meron kiosk lang sila. Kiosk. Pero naglabas kasi sila ng job posting para magpwedeng siguro naging expansion wanted, parang help wanted, ganon. Yung nila ganito para bang naghahanap sila ng sales people preferably female really good visual impact and pleasing personality at saka weight ano kaya ang standard for pleasing personality? Weight must be proportionate to height Weight must be proportionate to height. Ibig sabihin, slim. Di pwede mataba dyan. And have clear complexion, eyesight, and good set of teeth. Set talaga.
Ano yan? Miss Philippines, dapat? Mukhang talagang baka sila sumabog ngayon sa social media to. Dahil tinatanong ng mga tao, ano to, sasali nyo sa beauty pageant o job posting? So, why is this wrong, Atty. Trixie, ganitong klaseng pag-aad? Bawal kasi. Hindi, pinagtawanan lang. Dahil may legal daw to Illegal yan? I don't think so. In-interview kaninang umaga sino bang in-interview kanina sa DOLE na bawal siya. Discriminatory practices kasi yan. Bakit? Anong discriminatory? Well, kasi kailangan in relation to your, number one, dapat relevant to the position. Sa akin naman, ganito. I will take the opposite side here. Okay. Kung mag-hire ka, yan din naman ang mga criteria ang gagamitin mo eh. Pero hindi mo lang i-announce. Pwede. Posible. Yung HR, may lamang. Ay, di ba? At pag nag-i-interview ang mga yan, taba naman ito, hindi pwede ito. Kasi frontliner yan eh. Hindi nyo nahalata sa bangko, lahat ng teller may itsura. Magaganda talaga. Okay? Magaling magsalita. Pero nung naghanap sila ng teller, hindi nila in-announce na ganyan ang kanilang hahanapin. Nagkakataon lang na ano. Pero pag in-interview na, yung pa rin ang makukuha. Alam mo, sa discrimination di mabuti pa wag kung hindi mo mamimit yun, magka na lang magpunta ron. Just keeping it real. Just keep it real. Pag inaral mo yung discriminatory, sa atin kasi bago yan eh. Okay. Hindi tayo naglalagay ng discrimination laws. Okay. Sa common law where it started, kahit hindi mo isulat yung policy mo, kung may killing talaga towards a certain type, tayo. mahahalata pa rin yun. Magkaka-ebidensya ka pa rin. Hindi yung lahat ng bangko may kaso. Bakit lahat ng teller niya may tsura? Hindi ko sinabi dito pa. Sa stewardess. Ba't lahat ng stewardess maganda? That's not true anymore. No? That's not true anymore. Lahat ng mga nakikita kong flight. Kasi may flight crew. Stewards, lalaki na. Hindi. Pati pero mga stewards, may gwapo dati rin. age. Diba? Ay, masama yan. Nila. Hindi dapat walang discrimination sa age. Well, there dahil it kawawa is. naman kami ni Parin Jonah. Hindi ka na pwede mag-flight attendant. Hindi na ako pwede. Sayang. Ito si Ma'am Anaw. Naging teller ako, di naman ako pretty. Ma'am, baka naman masyado lang kayong humble. It doesn't have to be pretty. Kailangan appealing. Saka magaling ang people skills. Hindi, ang problema ko dyan is the vagueness. Pleasing personality. Ano po ang standard ng pleasing personality? Pwede sagutin ni Conrad yun. Kasi kasi ang una kong naiisip, sexual harassment kagad eh. You want the definition of definition of pleasing personality? Hindi, pero tama siya. Who are you pleasing? Personality. Any personality. Pero tama si Trixie. For others naman, sa babaihan, sexual harassment, bakit pleasing personality? No, but the job requires somebody who is who is pleasing to the eyes. Yung sinabi ko sa clarify ko lang, yung sinabi ko sa FAs kasi meron ng nilift na nila yung age limit. Wala na po. Hindi sa hiring, sa staying. So, dati kasi pag a certain hindi age, na conventionally maganda. tigpas ka pero na. maganda pa rin kasi pagpasok nila magaganda talaga. All of them, no. Para sa akin, wala pa akong nakikita ng FA na hindi maganda. Dati sumakay ako sa KLM, yun daw pleasing. Lola yun daw pleasing, hindi, laging piniplease yung owner. Kaya yung una kong naisip, may sexual harassment na ba dito? Kasi pasok na pasok siya. Now, yung weight, proportionate to height. Why would that be? Ibig sabihin, bawal overweight. Sabi nito si Floren. Or underweight. FA daw ang asawa niya. So, based on his experience, magaganda ka FA. 50 points ka agad doon. Diba? 10 So, million points. I-screenshot mo yung padala mo sa misis mo para may impact kayo talaga. Based on your experience. Clear complexion, but good set of teeth. But whether in the workplace,
unwritten rule yan. You would look at for that anyway. Ang your appearance is always a plus. Let's be realistic. Ganyan po talaga in the workplace. Nung nag-hire ako, Lamang lagi ang marunong magdala. Hindi ko sinasabing kailangan maganda. Basta kailangan meron kang charm. You know how to carry yourself. And unwritten rule po yan sa workplace. And it's a reality that you have to accept. I get it. Pero ako, hindi siya. Plus yung itsura. Plus factor lang yon. Hinahanap ko talaga matalino. Yung kaya kong utusan. Thank you. Thank you. Di pa ako hiring. Di pa. Wala akong trabaho na akong bago. So, nung all of my assistants, all of my, lalo na sa NCC, abogado na, by the way, yung isang assistant, hi Morris. Yan. Pero plus factor yon. Kung kunwari, pare-pareho silang, matatalino, pare-pareho silang magiging plus factor na lang yung itsura. Baka inaharap daw nila yung matura. Alam mo ka sa Kapampangan, pag sila yung matura, sama nun ngeps, ganon, ngeps. Hindi, meron akong kikwento na hindi ko na babanggitin kung sino. I worked briefly, nag-consultant ako sa isang departamento. Pamahalaan nung dumating yung secretary, prangka to and there are a lot of times part ng trabaho ko medyo kalmahin siya. Wala nang pupunta din sa opisinang to, puro matatanda nandito siya. Pinalitan niya lahat ng ngayon nandun sa front office. Okay. Puro mga bata. Talaga? Puro pleasing personality lahat. Pero it worked, you know. Ito element in the workplace. Lahat po tayong interesado umasenso. You know, you dress properly. Okay, tama yun. Kasi malaking bagay ho yan. Alam mo ano Not expensively, properly. Not expensive, properly. You dress properly. Alam nga naman nagko-cover ako noon. Okay. May mga nakikita ko na reporter nakamaong, nagchichinelas. Chinelas. Chinelas? Pare, ang coverage ko banking. Alam mo nga, nagne-necktie ako kahit mainit. Just to tell the person I'm talking to that you are very important to me, pinagbihisan kita. Yan po yung message. Nakuha ko kasi yan sa lolo ko. When you see an important person, you dress up. Hindi naman kailangan mamahalin. You dress up, diba? Mag-long sleeve ka kung kailangan. Hindi ka naman dapat naka-t-shirt. Diba? Hindi ka naman nagko-cover na patintero or nagko-cover. Therefore, in the workplace, yung pananamit po, importante yan. Whether we like it or yes. Kasi yan yung telling the people, especially kung nasa frontline ka, you're dealing with the public. Malaking bagay po. Tsaka yung magalang. Yung the way you talk. That's true. Yan po, mga importante yan. Although hindi ni-require yung kasama sa pleasing personality yon pare. The way you talk. So, good communication skills, yan, maintindihan ko yan. Pero yung weight proportionate to height, that's very, yung wording ang sama no? Yung mga, si Thinking Pinoy magagalit siya. Pero doon sa interview, hindi ba proportionate si TP? Ikaw naman. In fairness, si Thinking Pinoy likes to make fun of his weight or something. So okay like that's true. But, what else can he do? Magpapayatan ba naman yun? Plus factor yung humor niya. Well, he's a very funny person. That's true. That's true. In person, in Malay mo sa HR, he can get away with that. Anong patawa? Gawin yung sense of humor. Merong medyo weighty challenge. Kung paano mo, horizontally challenged person. Meron na marunong magdala na napaka hindi mo mapapansin yung kanyang yung pagiging horizontally challenged. Hindi mo mapapansin dahil magaling the wording, paano kung biglang kasama dun sa ad na yan, tonsorially gifted.
Tonsorial. Sabihin, mahaba. Maganda yung buhok. Magagalit ka. Tonsorial, hindi ibig sabihin yung gupit. Yung gupit. Yung maganda, hindi yung necessarily yung hair. Huwag na natin pag-usapan yung gupit-gupit na yan. Hindi, that could be. Ano ba naman? Bakit napunta tayo sa pag mag-a-apply Okay. Kung anong dapat. Bakit ano yung gupit? Huwag na yan. At saka may uso naman yung ganun Si JR, yung singer, di ba? O yung tonsorial. Ewan ko, sa akin, kung ginto ka, kahit saan ka itapon, kikinang why ka. the potato corner, hinatak nila, ginawa nila, nag-apologize. Kasi nagkaroon ng backlash. But they could have said, gaya na sinabi mo, we're just making it real. We are a food company and we want people to have a good appetite. Alam ka naman magtatrabaho ka doon sa potato corner, hindi ka nagtututbrush man lang. Ay, no. May punto yan. Pagkain yan sineserve mo. From a PR standpoint. Tapos yung buhok mo, gulo-gulo. Tapos yung buhok napupunta doon sa pagkain. Hindi naka-fish. Hindi, yun yung that falls into yung appropriate or related doon sa trabaho. Dapat, related siya. So kung... Pero talaga naman nakakatawa yung post. Totoo naman, no? Talaga naman. Pero pag pinag-isipan mo, ganyan naman naman. Sa akin kasi, anywhere, advantage yung may itsura ka. In any... diba? Tignan mo, kaya kayo nandito. Wala nang iba. Very charitable si Trixie. Binanatan. Usually, ang tendency nito, inuupakan ako What? Ginagawa tayo. Naunahan mo na ako Anyway, just let that be a lesson to other companies. May final sana ako, i-bring up ko. Meron tayong Ate Hias, di ba meron tayong video dyan na natatakot na ako kumain ng samgyupsal. Yung nangyari si Cavite na yun. Imus ba yan? Ha? Isa Imus din yan, close doon sa nangyari. Malapit lang doon sa... Lumabas yan sa... Tinek sa akin din yan Natakot ako doon. Nagde-date sila, kumakain silang samgyupsal. Tapos may mga... May pumasok na may baril. Mga 6 sila o 4 na mga motorcycle helmet at may mga baril talaga. At may ayan po. Tinutukan nila yung pumasok silang ganyan, may baril, may sound to Talaga naririnig mo yung mga umangal yung babae. Babarilin kita. So ikaw. Tapos kinuha lahat ng gamit, may dalang baril. Basta pasok lang tingnan mo walang security guard tignan niyo, wala silang gwardiya. Talagang cultural. Yung po mga nasa radyo, pinakikita rito, ang isang restaurant na hindi siya elegant place. Elegant. Mukhang walang aircon, so may mga kumakain na mag-asawa doon. May mga pumasok na lalaki, may dalang baril. Mga naka-motorcycle helmet. Naka-motorcycle. At pinagkukuha yung kanilang bag, cellphone. Okay? Hinold up din yung cashier, di ba? And bigla na lang pumasok ng ganon at walang kaabog-abog. Ganon lang. Ganon na ba ngayon? Tapos ganyan, walang madali. They sauntered in. Confident sila, hindi mo sila habulin. Lahat sila may baril. At confident sila, walang pulis. At bakit may mga baril yan? Marami bang loose firearms pa ngayon? Yun na nga. Pilipinas? Just scary na... At di ba, nangyari ngayon, pinsan mo, gaya kapag pinagsasaksak, yung mabuti na lang, marunong siya. May alam mo bang na siya? Na, kasi ang charge homicide. Na inis ako kasi papapalitan. Homicide? Attempted homicide. Siya? Si Benedict. Siya pang attempted homicide yung charge dun sa nagsaksak sa kanya. Paano magiging attempted homicide? When he bent over, sinaksak siya sa likod. So, para maging bailable. May nag-bail out sa kanya. I will reveal the name of the politician next week. Uy. Sabi ko sa'yo, malalim yun Nahuli na raw yung isa dyan sa mga hold-upper. May nahuli na. Nahuli na raw. Inaano sa Imus Karinderya lang daw yan. So, mukhang tututukan ko yung kaso. Oo. Magaling naman yung mga prosecutors, kaya lang papachange of venue siguro. Yeah.
Kamusta na ba si Benedict? Okay naman. Graduate na. Paglikod daw tinira, di ba murder yon? Yes. Murder yun. Yes. Kasi may treachery. So may kapit na politiko pa. Sinasabi ko sa billion. Yung stop na yon nung tricycle, for all you know, merong drug may syndicate dun eh. Diyan po ang si Benedict dun. Kumbaga, yan ang distribution center. Maraming ganyan. Napondohan, diyan nagbabentahan ng drugs. Hindi halata Well, ang akin lang, look, merong survey recently lumabas, PNP, one of the third yata most trusted institution. Dapat sana, let's build on that. Kailangan talaga may police presence. Grabe naman to si Mulet. Nakatakot Dapat daw yun nahuli, isabit, latiguin, hanggang maihi. Yun yung standard natin. Hanggang maihi. Ano ba naman? Napakasadista naman. Sobra ka naman. Pero payag ako doon. Grabe to. Para madala Grabe to. Hindi ako hihingi ng pabor sa kahit sinong dito. Yung related na naalala ko lang nung panahon ni President Duterte, walang ganun parang takot lahat no. I'm just saying that. Bumaba na raw ang presyo ng droga. Oo nga daw Bumaba na. Nasa abot kayang halaga. Naging ad pa ngayon. Abot kayang halaga na ba? Abot kaya. Almost pre-pandemic prices So, pre-Duterte prices. Di ba dati, ang guhit lang. So, bakit ko alam? Kaya raw po low conviction ng mga, nasabi ng DOJ, kasi daw may quota system sa aresto sa police. Quota system? Oo. Yeah. Weekly, may quota po sila ng arrest. So, arrest lang sila ng arrest. Kahit hindi kulang pa yung ebidensya. So, problema yan. Ay, ngayon, at least listo na rin yung ibang mga prosecutors. Tumutulong talaga sila sa evidence gathering. Pero, kulang pa rin. Kulang din kasi yung pulis natin Totoo lang. Tapos, ang dali-dali. Pag kami bulilyaso dun sa taas, ang nasisisante yung mga nasa baba. Yeah. So, ang hirap maghanap. At least, kung tumataas yung bigas, nagmumura naman yung droga. But let me put it out. Meron din magandang nangyayari. Kayo naman. But let me put it out. Mas marami pa rin kapulisan na matino. Oo naman. Dun sa mga kasi bad eggs. Ang problema nga natin is we protect the officials, pero yung mga nasa baba, hindi natin maprotektahan. Sila yung they pay for the sins of their superiors. So maraming salamat sa pagsubaybay sa Thank you, Potato Corner, for making our day. At tabayan ang susunod na programa, Ronda Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. on behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joy Lacsamana. We'll see you tomorrow. Ako po si Tixi Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.